Sa gabing ito, isang kwento ng pagnanasa at pagkagilty ang ating maririnig. Isang gabi lang dapat, pero naging alaala na hinding-hindi na mabubura. Kwento ito ng isang taong nagmahal kahit alam niyang may masasaktan. Isang sandali ng kahinaan, isang gabing puno ng init at yakap. Pero sa umaga, iniwan siyang may tanong. Tama ba ang naramdaman ko o pagkakamali lang ang lahat? Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Narito ang kwento ni June, ang may-ari ng isang simpleng laundry shop, at kung paano sa isang gabing hindi inaasahan, naging kanila ang isa't isa. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento ng M2M Desires. At kung may sarili ka ring karanasan na nais mong ibahagi, i-comment mo lang o i-message kami. Baka kwento mo na ang susunod nating mapakinggan. At syempre, isang mainit na shoutout kay Sam Barreto ng Coronadal, South Cotabato. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at sa pakikinig sa ating mga kwento dito sa M2M Desires. Kaya huwag na nating patagalin pa, simulan na natin ang kwento. Hi Kuya Will, ako si June, hindi tunay na pangalan ko. May maliit na laundry shop dito sa Bulacan. Pasok labas ng customers araw-araw, wash dry fold, ganun lang ang routine ko. Alam ko sa sarili ko na mas naaakit ako sa mga lalaki kaysa babae pero hindi ko pinapansin kasi focused ako sa negosyo. Isang weekend, nag-text si Kuya Roy, dating customer ko na naging close friend na may kasal daw sa barangay nila sa Nueva Ecija. 1 hour lang naman daw yung biyahe kaya sumama na lang daw ako. Medyo nag-doubt ako kasi hindi naman ako pala attend ng mga ganun. Pero sabi niya, maraming single doon. Baka makahanap ako ng jowa. Sige na nga, pumayag ako. Nagsara ako ng shop ng maaga tapos sumabay sa kanya. Pagdating namin, maraming tao na at nagsisimula na yung reception sa covered court ng barangay. Doon sa wedding reception, nakilala ko si Anton, 25, construction worker sa isang subdivision sa Pampanga. Medyo maliit lang siya pero built yung katawan, maitim, yung tipo na mapapansin mo talaga. May kasama siyang girlfriend na si Rika at pinsan niya si Tony. Hindi ako sanay sa mga ganitong okasyon, kaya nakaupo lang ako sa dulo ng table nila. Tahimik lang ako habang kumakain. Nakikipag-usap naman si Kuya Roy sa mga kilala niya, kaya okay lang. Si Tony yung nag-approach sa akin, tinanong kung taga saan ako. Naging maayos naman yung usapan namin tungkol sa trabaho ko, sa laundry business ko. Si Anton naman, nakikita ko minsan sumusulyap sa akin habang nakikipag-usap sa girlfriend niya. Naging conscious ako kasi alam kong gwapo siya pero taken na. Mga 8:00 ng gabi na. Nag-excuse na ako kasi mahaba pa yung biyahe pa uwi. Pagka-uwi ko sa bahay, habang nag-aayos ako ng mga damit na huhugasan bukas, nag-notify yung phone ko. Message sa messenger mula kay Anton. Napaisip ako kung paano niya nakuha number ko. Sabi ko, siguro kay Tony na nakausap niya rin kagabi. Nag-chat kami tungkol sa wedding, maging tungkol na rin sa work namin. Sinabi niya na gusto niya raw sanang mag-invest sa laundry business kaso walang capital. Careful ako sa mga replies ko kasi ayokong maging masyado close agad lalo na may girlfriend siya. Pero consistent siya sa pag-message. Good morning, good night. Minsan nagpapadala ng funny videos. Ilang linggo lang, naging komportable na kami mag-usap.
Napag-usapan namin yung mga problema sa buhay, stress sa work, family issues, mga ganyan. Naging parang close friend na kami sa chat, pero hindi pa kami nag-meet ulit personally. Mga 2 buwan na kami nag-uusap, biglang nag-message si Anton. May company outing daw sila sa Baguio, 2 araw lang. Tinanong niya kung gusto ko sumama kasi may extra slot pa daw sa van nila. Nag-hesitate ako kasi gastos din yun at hindi ko pa naman siya kilala ng husto. Pero sabi niya, libre naman daw lahat. Sa kumpanya nila galing yung budget, ako na lang yung pagkain ko. Nag-isip ako ng matagal pero sabi ko, sige na nga, kailangan ko rin naman ng break. Nag-hire ako ng magbabantay sa shop for 2 days tapos sumama ako sa kanila. Naging enjoy naman yung trip, nakakuha ako ng mga bagong kaibigan sa kumpanya niya. Pero napapansin ko na mas sweet si Anton sa akin kaysa sa girlfriend niyang kasama din sa trip. Nagiging paranoid ako na baka mapansin ng iba. Second night sa Baguio, nag-decide yung grupo na mag-bar hopping sa Session Road. Sumama kami lahat kasama yung mga girlfriend ng iba. Si Rika hindi sumama kasi hindi daw siya umiinom. Nag-enjoy kami sa mga bar, nagkaraoke, at uminom ng sobra. Naging mas open kami lahat dahil sa alak. Nakausap ko yung iba niyang kasamang lalaki. Naging close din kami. Si Anton naman, laging katabi ko sa mga bar na pinupuntahan namin. Minsan, hinahawakan niya yung balikat ko kapag tumatawa sa mga jokes ko. Nagiging conscious ako sa mga ginagawa niya, pero hindi ko sinasabi kasi baka mali lang yung pagkaka-interpret ko. Mga 2:00 ng umaga na kami bumalik sa hotel. Pagkarating sa hotel, sabay kaming naglakad sa hallway, papunta sa mga rooms namin. Pero nang malapit na kami sa room namin, sinabi niya na gusto niya raw makipag-usap pa. Lasing pa kami pareho pero medyo aware pa naman. Nag-uusap kami tungkol sa trip sa work, sa mga plano namin sa buhay. Habang nag-uusap, napapansin ko na palapit ng palapit siya sa akin. Hanggang sa naging malapit na talaga kami sa isa't isa. Biglang hinawakan niya yung kamay ko. Tapos tiningnan niya ako ng diretso. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko kasi nakakapanibago yung situation. Pero hindi ako nag-resist nang hinalikan niya ako. Yun ang simula ng lahat. Naging intimate kami ng gabing yun. Hindi ko in-expect na mangyayari yun pero may nangyari na talaga sa amin. Pagkatapos, natulog kami sa iisang kama, magkayakap. Pagkagising namin kinabukasan, awkward, pero hindi namin pinag-usapan yung nangyari. Nagpanggap lang kaming normal sa harap ng iba habang naghahanda na umuwi. Habang nag-aayos kami ng gamit, dumating si Rika sa room namin para tawagin si Anton. Nakita niya kaming dalawa sa loob, pero hindi naman siya nag-react ng masama. Normal lang yung pagbati niya sa akin. Pero sa loob-loob ko, sobrang guilty ako. Hindi ko siya matitigan ng diretso kasi alam ko yung ginawa namin ng boyfriend niya kagabi. Habang nag-uusap silang dalawa, ako naman busy sa pag-aayos ng gamit ko. Trying to act normal pero ang hirap. Naging tahimik ako buong biyahe pa uwi. Hindi ako masyadong nakikipag-usap sa grupo. Si Anton naman, parang wala ring nangyari, nakikipag-joke pa rin sa mga kasama namin. Nung nakauwi na kami, nag-text siya sa akin ng thanks for the trip, pero hindi ako nag-reply agad. Kailangan ko munang mag-isip tungkol sa nangyari. Hindi ko alam kung ano yung susunod na gagawin ko. Mga 1 linggo pagka-uwi namin sa Baguio, bumalik na ako sa normal routine ko. Open ng maaga yung shop, tanggap ng mga customers, maglalaba, magpapatuyo, at magtitiklop hanggang gabi. Pero
Hindi ko maalis sa isip ko yung nangyari sa hotel. Palagi kong naiisip si Anton at yung ginawa namin. Hindi ko alam kung tama ba o mali yung naramdaman ko noon. Nagme-message pa rin si Anton sa akin pero mas limited na yung mga replies ko. Hindi ko gustong maging masyadong close kasi natatakot ako na ma-fall ako sa kanya completely. Alam ko namang may girlfriend siya at hindi ako yung priority niya. Pero hindi ko rin maitanggi na naging special sa akin yung ginawa namin. Nagiging conflict sa isip ko kung itutuloy ko ba yung pag-uusap namin o titigil na. Kasi alam kong wala namang patutunguhan yung mga nangyayari sa amin. Masasaktan lang ako sa bandang huli. Napansin ni Anton na naging cold ako sa kanya kaya mas naging persistent siya sa pagme-message. Tumatawag na siya sa phone ko. Nagpapadala ng mga pictures niya. Nagsishare ng mga kantang romantic sa messenger. Naging overwhelming yung attention na binibigay niya sa akin. Minsan naiisip ko na baka naging special din sa kanya yung nangyari sa amin sa Baguio. Pero kada naaalala ko na may girlfriend siya, bumabalik yung guilt ko. Isang gabi, tumawag siya at sinabi niya na gusto niya ulit akong makita. Na gusto niya raw na magkita kami sa lugar na walang nakakakilala sa amin. Natutokso na sana ako pero sinabi ko na busy ako sa shop. Hindi siya tumigil sa pangungulit hanggang sa napag-isipan ko na baka mas mabuti na lang na tuluyan akong lumayo sa buhay niya para hindi na lumaki yung problema at para hindi na masaktan si Rika. Naisip ko na unfair sa girlfriend niya yung ginagawa namin. Nagdesisyon ako na wakasan na yung lahat. Hindi ko na siya nireplyan sa mga messages niya. Binlock ko siya sa Messenger, sa Facebook, lahat ng social media accounts ko. Nagpalit pa ako ng number para hindi niya ako makontak. Naging mahirap sa simula kasi nasanay na akong nakakausap siya araw-araw. Pero naisip ko na tama yung ginawa ko. Hindi dapat ako maging dahilan para magkaproblema sila ni Rika. Masyado ng risky yung ginagawa namin at ayokong maging relationship wrecker. Focus na lang ako sa laundry business ko. Nag-expand pa ako ng services para mas maraming customers. Minsan, naiisip ko pa rin siya lalo na kapag nakakakita ako ng mga couples sa shop. Pero alam kong tama yung desisyon ko. Mas better na naging isang gabi lang kaysa sa naging komplikado pa yung lahat. Hindi naman ako nagsisi na nangyari yon pero nagsisi ako kung bakit ko hinayaan na umabot sa ganong kalala. Hanggang dito na lang ang liham ko. Siguro sapat na itong paalala na hindi lahat ng bagay na nagpapasaya ay dapat pang ipaglaban, lalo na kung may ibang masasaktan. Hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay may saya. Minsan, dala nito ay guilt, bigat, at mga aral na mahirap kalimutan, gaya ng naranasan ni June. Isang gabi lang ang nangyari, pero sapat na iyon para subukin ang kanyang puso at konsensya. Totoo na minsan, ang pinakamahirap gawin ay hindi ang sumuko, kundi ang bumitaw para hindi masaktan ang iba. At sa pagpili niyang gawin ang tama, ipinakita niya ang maturity at respeto, hindi lang para sa sarili niya, kundi para rin sa relasyon ng iba. Mga kaibigan, sana'y maging paalala ito sa atin na hindi lahat ng pagmamahal ay para sa atin at minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagpili ng tama kahit masakit. Dahil sa dulo, mas importante ang respeto, honesty at self-love kaysa sa isang gabing puno ng tukso. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong kwento dito sa M2M Desires. At kung may sarili kang karanasang gusto mong ibahagi, i-comment mo lang sa baba o i-message kami
Baka kwento mo na ang marinig natin sa susunod na episode. Yan ang kwento natin ngayong gabi dito sa M2M Desires. Ako si Kuya Will, nagpapaalala, sa pag-ibig at sa buhay, piliin ang tama, piliin ang totoo. Hanggang sa muli, good night everyone.